At yung tatlong yon, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation. So, Comelec, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? Wow! Ang tanong, boboto ka ba? Okay, game, pag-usapan ho natin ang mga banat nitong si Mr. Sian Gasa dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, actually, i-release na rin ho nitong si Congressman Rodante Marcoleta ang issue na yan. Noong budget deliberation ng Comelec dyan sa House of Representatives. Kaso nasagot ho nitong si Comelec Chairperson George Garcia yung mga katanungan nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya noong tinanong siya nung filing ng COC, meron daw siyang tiwala dito sa susunod na 2025 midterm election. Pag-usapan ho natin kung itong mga punto de vista nitong si Sian Gasa at kung saan nanggagaling ang kanyang napakatinding concern para sa susunod na 2025 midterm election. Unahan na ho muna natin ha. Wala ho tayong masamang tinapay dito kay Sian Gasa. Magre-react lang ho tayo base sa ating nalalaman at nasubaybayan ho natin kasi itong mga tanong nitong si Congressman Rodante Marcoleta at yung mga naglabas pa nga ng mga offshore bank account itong si Kong Dante, di ba? Pero dito sa video na to, magfo-focus lang ho tayo sa mga sasabihin nitong si Sian Gasa at kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit siya lumantad ngayon at kanyang ilinalahad ang kanyang nalalaman, ang kanyang mga nadiscover diyan sa Miro system na yan. No? Pakinggan lang ho natin mamaya. Pero bago yan mga kababayan, umpisahan ho muna natin ang ating video. Akala ko talaga tapos na tayo dito kay Teacher Stella. Meron na naman ho tayong nakitang post nitong si Sir ED. Ito mga kababayan, grabe naman ho pala tong si Stella Kimbo. Lahat na lang ho, dyan sa Marikina, linagyan niya ho ng letter Q. Ibang klase, panoorin niyo ho ito mga kababayan. Grabe talaga, oo. Okay. Bayan ko, sa Marikina, dito, basta lang maisipan ni Teacher Stella, lalagyan ng letter Q ang lahat ng pwedeng lugar? Inaangkin niya lahat dito. Lahat ng pampublikong lugar sa utos ni Teacher Stella ay lalagyan ng letter Q. Wow, kahit sidewalk dito may Q oh. Hihi. Grabe, ang kapal ng mukha, no? Hindi, actually, yan talaga ang ng mga congressman. Kasama ho sa playbook nila yan. Yung iba nagpapatayo ng napakaraming basketball court na kung saan doon sa bubungan ilalagay yung kanilang mga pangalan, project of some project of Congressman A, Congressman B, ganun ho kanilang mga mga estratehiya para kumbaga magkaroon sila ng name recall sa kanilang mga distrito. Di naman letter Q sa pangalan ng family ko. Wala din naman Q sa family ng marami dito. Pero yung mga family center, Q pa rin? Yung mga poste ng ilaw din dito, ayun o, may letter Q. Kina-cute ba nila yarn? Sa school ko rin pala may Q din. Di naman principal dito si Teacher Stella. Yun lang. Hindi naman ho principal itong si Kimbo dyan sa mga eskwelahan na yan. Kasi, para, alimbawa, yung asawa niya, tatakbo din yan, di ba? Siya naman ang papalit dito kay Kimbo at itong si Kimbo, hindi natin alam kung anong tatakbuhan niya dyan sa Marikina. Ang asawa niya, kumbaga, hindi pa nag-uumpisa eleksyon, nakabandera na sa buong Marikina ang kanilang initial na Q. Ngayon, yung mga taong nakakakita, Q, akala nila lahat ng establishmento, mga proyekto na may letrang Q, tulong lahat yan itong si Kimbo. Laha. Siyempre dapat meron sa may court. Dami pa guys, so siya ba nagbayad kaya pwede niya lagyan ng letter Q lahat dito? At bago ako umuwi, may nadaanan akong lamay. May pa-branding nyo pa rin kahit tarpaulin ng namayapa. Hala kayo, baka kunin kayo ni Lord pati patay ginagamit nyo sa politika. Lagot ka, Stella.
La. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa mga kalokohan nitong si Stella, no? Grabe naman, lahat na lang ho talaga. Ngayon, ang nangyayari ho dyan sa Marikina, pinapabaklas na ho ata lahat na ang mga mga establishmento na merong letter Q. Ah, sa lahat ng establishmento na kung saan nakabandera itong Q na to, pinapabaklas na daw ho mga kababayan. Commentary ako kayo dyan sa galaw na yan itong si Stella Kimbo dyan sa Marikina. Grabe, napakadaming skandalo sa loob lamang ho ng dalawang buwan, ang political career nitong si Stella Kimbo talagang linangaw ho sa social media. Pati hindi lang ho siya mga kababayan, pati ho yung kanyang asawa talagang panigurado. Babalik ho lahat ng mga kabalbalan na nangyari na to, ng letter Q na yan, lahat ng mga lahas ni Kimbo sa susunod na eleksyon at kung sino man ang makakalaban nitong si Stella Kimbo, kumbaga ano ho yan, swerte nyo, ika nga. Ito mga kababayan, di na ho tayo magtatagal dito sa ating mga ano na to, itong mga post ng mga iniidolo nating political vlogger, no? Punta na ho tayo ngayon dito sa ating main event, dito kay Sian Gasa. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Game! So, Game. Mars, Ano na? Eto palang si Piolo Pascual. Charot! Wala tong kinalaman kay Piolo. Ako, hindi naman sa ano. Ito bang si Sian Gasa, lakambini ba to? Kasi yung punto niya, yung tono niya, parang parang, alam niyo yun? Straight ba tong si Sian? Past few months, naging busy ang ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire executive department, kay Alice Guo and Pastor Quiboloy. And for the past few weeks, ang sambayanang Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagpa-file ng certificate of candidacy na iba't ibang mga personalidad. And behind all this government circus, politics, circus for the past few weeks, for the past few months in the Philippines, nasa lisihan na pala tayo. Nasa lisihan. Nasa lisihan ka agad? Anak ng toko. Siguraduhin mong matitindi ang mga ebidensya mo dyan, brad. What do you mean, Sian? Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Yun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung sino... Kulang-kulang yung detalyeng binigay sa'yo, sir. Kulang yung detalye. Balikan mo yung nagbigay sa'yo. Pero ang galing, no? Hindi nito. Isang video lang, paldo ka agad. Ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections, mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Ano? Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies na malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo eh. Daming korupsyon, daming red tape. Dami mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Miro Systems. Okay merong naglakas ng loob na hindi mapaliwanag. Ngayon, unayan na muna natin. Naglakas ng loob itong Miro System na to sa panahong talagang binibira ng administrasyon ni Marcos Jr. ang mga Duterte. Kasi doon tayo papunta eh. Unahan na muna natin. Naglakas ng loob itong Miro System na to ngayong panahon na kung saan ang Estado walang humpay sa pagdikdik sa mga Duterte. Okay? Tuloy natin. Of South Korea. Ang malupit dyan, dahil walang ibang nakipag-bidding, no choice ang COMELEC. Isa lang yung nakipag-bid, so kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng COMELEC ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Miro Systems. Na kung saan wala nang kinalaman ng mga Duterte at mga majority sa mga nakaupo sa mga ahensya ng pamahalaan na itinalaga ng administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kaya hong sibakin at karamihan sa mga ito ay sinibak na ng administrasyon na to, tinanggal na ho karamihan sa mga appointee nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Para i-operate ang buong eleksyon
sa Okay. 2025. Mhm. Now, Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy, kung ganyan ho kaya tayo mag-vlog, no? Sa PH. Ano ako na to? Baka batukan ako, biglang meron lumipad na kaldero dito sa likod. Game. ito hindi to chismis ha, facts ito. Fox, game, Fox. Yung Miro Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa. Local companies, local corporations. Tatlo. Okay. Tatlo. At yung tatlong yon, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, Kaya mong ipaliwanag yan. Ikaw pa ba? Anak na to ko. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang iyong sarili. Kaya mong ipaliwanag yan. O ako magpapaliwanag para sa'yo. Okay, papaliwanag ko para sa'yo. ay may Game. link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation na pag O yan ha. Lumutang na ho ang pangalan, apelido nitong mga Duterte sa hindi maipaliwanag na nakadahilanan. Okay, game. may-ari ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan. Si Zara Diskaya and Pacifico Diskaya II. Mag-asawa ite. Siyan! Pero natutuwa ko tayo dito sa sa mama na to. Malupit ho yung mga facial expression. Facial expression pa lang, buo na ho araw nyo. Buo na araw nyo dito kay Sian. Yan. Pakialam namin dyan, artista ba yan? Politiko ba yan? Ang mag-asawang Diskaya ay ang #1 contractor. Ano ba yan? Isa pa sa mga yan para hindi ka isunod kay Alice Goat dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi baka di mo ginawa yan, may kalalagyan ka, Brad. Diba? Yun lang naman ho yan. Tanong lang ho yan, ha? Yan ho ba ang isa sa mga kondisyones para hindi kayo sumunod dito kay Pastor Apollo Kibuloy at dito kay Alice Go? Kasi mabilis lang naman ho kayo eh. Alam ng pamahalaan kung nasaan kayo. At pagka hindi nyo ginawa ang gusto ng pamahalaan, ay yung mga panahon na to, alam nyo kung anong kayang gawin ng administrasyon na to. Loy. Ng Duterte administration. Ng DPWH Build Projects. Wow! From 2016 to 2022. Wow. Naikonekta na kay Duterte. Number 1. Under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya. Naging St. Gerard General Contractor Chuba Chuchu Ek. Bottom line, sila yung may-ari nito. Sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? Babalay namin, ikaw nag-research yan. Dapat bigyan mo kami ng mga konkretong ebidensya dyan sa mga dinadaldal mong yan. Siya. Construction company. Why? How? Ito si Yan ha. Pagka naging presidente si VP Sara, kailangan mo na mag-impake. Mag-i-impake ka sa ayaw at sa gusto mo. Siyan. Sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miro Systems ay talagang konektado sa mga Diskayas na biggest contractor ng Duterte. How sure? Pambihira ho talaga itong si Sian, oo. Kailangan ho, every time na ibubuka niya bibig niya, binabanggit niya yung apelidong Duterte. Ano naman kinalaman ng mga Duterte dyan sa construction company na yan, o kung ano man, sino man ang kinuwang partner ng Miro System na yan? Sa tingin niyo ba kung gagawa ng kabalbala ng Miro System ngayong mga panahon na to at ang COMELEC at ang madadawit dito pamilya Duterte, sa tingin niyo ba una nating maririnig yan kay Sian Gasa? Ano natin yung mga impormasyon at yung mga dapat na ibulgar sa sambayan ng Pilipino na kung saan medyo questionable at alanganin kung ikaw maglalabas nito kung nasa Pilipinas ka, pwede kang habulin. Ibinibigay ho yan dun sa mga individual na nasa ibayong dagat.
Para kung sakaling may bulilyaso, hindi ho sila basta-basta mahahabol. Yun ho yun. Sa tingin nyo ho ba, kahit na pabor sa mga pabor sa mga Duterte, meron tayong i-expose na alanganing pwede tayong habulin sa libel o kung ano pa mga asunto. Sa tingin nyo ho ba sasabihin natin kung nandito tayo sa Pilipinas? Malalakas ang loob ng mga vlogger na yan na nasa ibayong dagat. Kasi nga ho mga kababayan, di sila basta-basta mahahabol. Ngayon, lahat ng kinaladkad na pangalan dito nitong si Sian Gasa, sa tingin nyo ho ba mahahabol itong si Sian? Lalo na yung naratibong dinadaldal niya dyan sa video na yan, pabor sa administrasyon. Kaya ang tanong nga natin dito kasama ho ba yan sa kasunduan? Na kung sakaling hindi nyo sabihin o gawin yung mga bagay na yan, baka pasundo din kayo nitong si Abalos o susunduin kayo ni Abalos at nitong si Marbel. Sure are you? How sure I am? Check niyo yung articles of incorporation nila. 10 years ago, 9 years ago, I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pacifico Discada II and Cesara, blah, 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 it's a long name. So, kahit tingnan natin yung certificate of incorporation nila, konektado na sila kagad sa Duterte. Kasi every time na binabanggit mo itong mga kontraktor na to, kaakibat ng apelyido Duterte. So anong gusto mong palabasin? Na kung sakaling magkaroon ng dayaan sa 2025 senatorial election? Dahil ito sa mga Duterte, dahil yan ang paulit-ulit na apelidong binabanggit mo dyan sa vlog mo na yan. Nako po, meron ho tayong problema dyan. Tuloy ho natin. Vizcaya. And take note. Last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy na umalis na sa joint venture partnership with Miro Systems. Inutusan na pala Ano pa problema mo? Ba't iniiyak mo? O wala na pala sa joint venture agreement o kung ano pa mga kabalbalan yan na mga pinagsasabi mo. Ano iniiyak mo, game? Kung hindi lehitimo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng COMELEC? Kanino? Linawin mo kanino conflict of interest. Pag ba may-ari ba ng mga Duterte yung construction company na tinutukoy mo? Meron ba isa sa mga Duterte nandoon sa pangalan na nakalagay doon sa certificate of incorporation o kung ano pa man yung binabanggit nitong si Sian Gasa? Okay, naging contractor sila noong pagpalagay na natin. Bigay na natin kay Sian Gasa yan. Daang-daan po ang mga kontraktor ng pamahalaan sa bawat administrasyon. Hindi porket, anak ng tokuan, labo naman ito, Mr. Sian Gasa. Ibig sabihin, lahat na lang mula Luzon hanggang Visayas, ang binabanggit mong kontraktor, pagdating sa infrastructure, yan lang ang kinuha ng Duterte administration. Ganon ho bang ibig nyo sabihin? At merong interes ang mga Duterte dyan sa ano na yan? Kasi hindi mo direct ang sinasabi, pero doon papunta ang iyong vlog na to. Tuloy natin. Problema natin ngayon, ano? for the past 1 year or more than 1 year of preparations, na-expose na lahat ng mga balota and election machines. Huwag kang mag-alala, Brad, kasi alam ko naman hindi ka na makakauwi sa Pilipinas. Bago mag-uumpisa ang eleksyon, ang mga representante ng bawat partido o mga kakandidato, ini-scrutinize ho nila ang mga gagamitin sa ating 2025 national election, midterm election. Ang sinasabi ho dito ni nagkakast ho siya ng duda sa sambayan ng Pilipino na credible pa ba kung sakaling, kasi nakikita ho nila itong si Marcoleta, itong si Rodriguez, itong mga senatorial slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malakas ho talaga sa social media. Ito hindi ko sinusugarcoat, hindi ko kumbaga binobola yung mga manonood natin dito sa PH Update. Hindi ko kayo binobola. Malakas ho talaga ang slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang teritoryo ho ng mga Duterte, yang social media. Kaya sa tingin natin, natataranta, naaalarma itong mga nasa likod nitong si Sian Gasa, kung sino man ang nagbigay ng mga dokumento na yan sa kanya, na kung sakaling majority dito sa mga senador na i-kampanya ni Tatay Digong, manalo, yung mga local government official, manalo, sisisihin ho yan
sasabihin nila hindi credible ang 2025 midterm election. No? Talagang guguluhin na ho nila usapan. Yan ho mangyayari dito. Inuumpisahan na ho nila eh. Tayo dito yarin lamang ilinabas mo na yan, Brad. Isumiti mo yung mga ano na yan. Yung mga dokumento na yan, diyan sa diyan kay Senator Amy Marcos at diyan sa mga congressman sa House of Representatives. Ano na naman nung kasi yan eh, isang uri ng trial by publicity. Kumbaga, ginajudge na ho nila itong mga Duterte na to. Naku po, pagka may nandaya, ibig sabihin Duterte. Anak ng tokwa, administrasyon. Nung nagdaang election, ang nakakamiting nitong Smartmatic, nakakamiting nitong Smartmatic, itong asawa nitong si Bangag. Tapos, dito sa 2025 midterm election, kung magkakaroon ng bulilyaso o magkakaroon ng kung mananalo itong mga nasa senatorial slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nandaya Duterte, gano'n. Pinaburan ng Miro mga Duterte, ganun ho ba? Nalaman nitong mga ka-joint venture ng Miro system ang kung ano pa man ang dapat nilang malaman para dayain ang 2025 election. Yun ho ba ang gusto nyong with St. Timothy with the Discayas. So, Comelec, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? Wow! Bobo, at tanong, boboto ka ba? Anak ng tokwa. Bibira-bira ka ng ganyan, boboto ka ba? Oh, yun lang naman eh. Bobo. What if walang pumasok na bidder, tapos kinontak lamang ng mga Discaya yung Miro Systems bilang dami nila? Matindi ang mga conspiracy. Kaya yung tatlong kumpanya na partner, na joint venture partnership ng Miro Systems, ay sila lang din. What if ganun nangyari? Paano nyo kami ma-assure na hindi ganun? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025. Yung Discaya, meron silang 5 kumpanya na nakaregister sa Pilipinas. Yung tatlo, St. Gerard, General Contractor, blah, blah, blah. Pangalawa, St. Timothy, blah, 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 blah. And St. Matthew. Halatang sinaulo niya lang itong mga sinasabi niya dito eh. Kumbaga binigay yung script sa kanya, ikaw bibira ka, Sian. Pagka di ka bumira, yari ka sa amin. Ito naman si Sian, bumira ho ngayon. Talagang every time na babanggitin niya itong itong issue na to, dapat kaakibat ang apelidong Duterte. Blah, 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 blah. Puro santo, no? Mahilig ba sila sa saints? Siyan, paano masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan? Gerard, Matthew, and Timothy, nanginginig yung daliri ko, ay ang kanilang tatlong. Nanginginig ang daliri mo dahil alam mo na tagilid. Merong problema dyan sa ginagawa mo, Brad. Kahit ako, manginginig ako dyan sa Alam mo, sino mo binabangga mo dyan? Ikaw na nagsabi, malalaking tao, mga bilyonaryo, malalaking kontraktor. Ngayon, ang ginagawa mo, sinisiraan mo itong mga tao na to. Talagang, pagka ba naman hindi ka nanginig dyan sa ginagawa mo na yun, ewan ko na lang. Sa bagay, ano nga naman gagawin mo? Kung di mo gawin yan, parehas lang naman mangyayari sa iyo. Lalaking anak. Pinangalan nila yung tatlong corporation sa kanilang tatlong lalaking anak. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong idea sa bagay na to eh. Nagkaroon lang ako idea. No? Ano sabi mo? Wala kang ideya sa bagay na to. Saan nanggaling ang mga dokumento? Anong naging motibasyon mo para mag-research ng ganyan? Concern ka talaga sa 2025 midterm election? Sa totoo lang, wala ho talaga akong alam dito sa bagay na. Anak na to. Wala ka palang alam eh. Ngayon, magtatanong-tanong ka sa Comelec. Dapat bago mo ilinabas yan, kung talagang concern ka, binigay mo yung mga dokumento dito kay George Garcia. Ano ho bang panghahawakan namin na talagang
Ang mga boboto sa Pilipinas kasi di ako makakaboto sabihin mo dahil nasa ibang bansa ako at hindi ako pwedeng basta-basta makauwi, 'di ba? Anong panghahawakan namin na itong sistema na gagamitin natin sa 2025 hindi kompromiso. Hindi mo naman kasi alam yung proseso bago mag-umpisa ang botohan. Kung ano ang gagawin ng mga partido, mga kandidato diyan sa system na yan. Magpapadala ho sila ng kanya-kanya nilang mga IT expert para makita yung buong proseso mula sa pagboto, pagcast ng boto ng mga botante at kung ano mang gagamiting sistema diyan at kung paano mapupunta doon sa vote counting system, vote counting device. Di ho natin alam yan kung ano yan. No? Kung ano yung gagamitin nila diyan. Titignan ho nila yan, i-scrutinize nila. Ngayon, itong mga IT expert na to, pagka meron silang nakita na kahit katiting na irregularidad dyan sa gagamiting sistema na yan, hindi ho ano yan, maraming question na ang lalabas. Marami hong ku-question dyan sa papalapit na election na yan. Kaya kung itong mga duda na lang na to ni Sian, hindi naman siya makakaboto, malamang sa malamang, di na ho botante yan at hindi ho siya nakarehistro. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo sigurado doon. Yung mga concern niya na to, para sa atin, walang dating. Ngayon, kung maniniwala kayo dyan sa mga pahapyaw na yan ni Sian Gasa, effective yung sulit, o kumbaga, sulit yung nakuha ng mga individual na nagtulak dyan sa mama na yan na magsalita dito sa issue na to. Huwag ko kayo magpauto. Umiiyak-iyak na sa media si Mayor Vico Soto. Nako yan. And for the past 3 days, inaral ko mabuti lahat ng facts, lahat ng document. Sabi, paldong-paldong. Arali mo lang, dadakdak ka lang dahil pambansang marites ka. Diba? Hindi ka basta-basta makakasuhan, nasa ibang bansa ka. Ikaw yung pinaka-ideal na tao na, maglabas ng mga ganyang klaseng expose. Na dahil yung mga tao sa Pilipinas, hindi ho nila tatanggapin yan. No way! Hindi ko... My goodness. Kahit anti-Duterte pa ho ako, hindi ko gagawin yan. Yung ginagawa na yan nitong si Sian Gasa kung nasa Pilipinas ako. And I'm telling you right now, what I'm saying this time is not a chismis at all. These are based on facts. And to be honest with you, hindi ko rin gusto si Mayor Vico. Bakit? Masyadong straight. Teka, ba't mo binibida si Mayor Vico? Napaghahalata ka naman eh. Baka hindi nga involved dito si Mayor Vico Soto pero si Mayor Vico ata ang unang naglabas niyan. Ayun, kahit hindi involved dito si Mayor Vico Soto, mapagkakamalang involved siya kasi ni-name drop mo siya eh. Diba? Oh. Masyadong too good to be true. Ayaw ko sa mga taong straight eh. Gusto ko mga legal. Pwede sa legal, pwede sa illegal. Ayaw ko ng mga ganyang straight masyado kalbay ni Mayor Vico. Parang not my taste. No? Hindi ako ganun. Gusto ko yung mga taong illegal. Kaya binanggit niya ang pangalan nitong si Mayor Vico Soto na kung saan binanata niya kaso pinupuri niya at the same time. Ang galing no, talagang yaw ko yan. Masyadong legal yung tao na yan. Matuwid yan. Gusto ko kasi ako gusto ko yung mga illegalista. Yan si Mayor Vico Soto, ayoko yan kasi masyadong straight. Legal yung ginagawa ng mama na yan. Pagka ikaw... To be honest, kung personal preference lang, mas gusto ko yung mga diskaya. Mas gusto ko yung yung ginagawa mong yan, Brad, nako. Pinasok mo politika. Si showbiz walang gugurgur sa'yo eh. Totoo lang, si showbiz, malabo kayong gurgurin, lalo na kung nasa ibang bansa kayo. Kaya, malabo. Pero pagka politika, my friend, ibang usapan ho yan. Napakadelikado niyan. Kung puro kwarta ang nasa utak nyo, naku, yari kayo dyan. Mag-asawa, kung personal preference bakit? Ang lupit nyo. Kayo number 1 contractor ng gobyerno for 6 years? Labasan mo kami ng datos. Huwag mo sabihin number 1 contractor. No, number 1 contractor for 6 years. Huwag ganyan. Labasan mo kami ng dokumento, labasan mo kami ng slides, labasan mo kami ng hindi yung laway mo lang naman yan.
Pagka sinabi mong itong ano na 'to, itong, korporasyon na 'to, sila yung number 1 contractor, ano naging basihan mo? Ano yung mga dokumentong ilalatag mo? Kung puro laway lang na ganyan, uto-uto lang maniniwala sa'yo. Kahit way back 2015 yung St. Gerard na flag daw ng BIR for issuing fake receipts, fake tax declarations. Dapat sinabi mo doon sa nagbigay sa'yo ng mga impormasyon na yan, bigyan mo mga dokumento, ilalabas ko dito sa aking page. Dahil concerned ako sa susunod na election, mahal na mahal ko ang mga Pilipino. Galing na ho sa bibig niya. Ayaw ho niya sa tama, ayaw niya ho sa mga straight. Gusto ho niya yung mga illegalista. So, ano hong panghahawakan namin dito, Mr. Sian Gasa, na yung ginagawa mo na yan, nasa tama. Pero pagpasok ng Duterte admin, kayo pa rin after that happening. Pero grabe no, kaya niyang banatan si Vico Soto at pinupuri niya at the same time. Yan ho ang talent ng mama na yan. Kaya niyang sabihin na mas gusto niya ang mga illegalista pero concerned siya sa susunod na 2025 midterm election. Nalilito na ako sa iyo, sir, ha? Meron ka bang ano ka ba, nako-confuse ka ba kung ano ka ba talaga? Para ka ba sa tama o para ka sa illegal? Nalilito na ako sa iyo. Kayo pa rin ang number 1 contractor ng aming bansa. Ang lupit nyo, kayo na mga gusto kong tao. Mga lobbyists connected to politics. Grabe, pumera, bilyon-bilyon. Ganyan ang gusto kong tao, ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is, pati yung COMELEC, pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano? Teka. Ang ayaw mo dyan, pinasok nila ang COMELEC. Bakit ngayon ka nagsasalita? Napakaraming anomalya doon sa nakalipas na service provider ng COMELEC, which is ang Smartmatic. Yung kanilang isa sa mga head ng Smartmatic, kalaboso na sa Amerika. Bakit doon sa Smartmatic di ka nag-iingay ng ganyan? Dito sa Miro system na to, nag-iingay ka. Ang dahilan nga, bakit pinalitan niya ang Smartmatic, di ba? Hindi ko alam kung nag-expire na yung kontrata ng pamahalaan, natapos na yung kontrata, pero marami ho ang may ayaw dyan sa Smartmatic na yan, sa ating mga kababayan. Ngayon, merong bago. Sa bagay, kahit sino naman maging service provider ng COMELEC, meron ho silang masasabi. Kaya ang dapat ho dito, magkaroon tayo ng hybrid election, ha? Imbis na magdadadakdak ka dyan, Sian Gasa, bigyan mo kami ng solusyon. Magbigay ka ng suggestion kung ano yung magandang gawin natin. Hindi yung nagkakas ka ng doubt sa mga botante, nagkakas ka ng doubt na kung sakaling magkaroon ng dayaan, yung pinakamalaking kontraktor ng administrasyon ni Digong, sila sisihin natin. Babalik tayo sa kanino? Sa mga Duterte. Anak ng toko. Ano po kami makasigurado ngayon na magiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating na 2025 elections ay talagang totoo? Kasi pag ikaw ang general contractor, number 1 contractor ng gobyerno ng bansa, grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Kasi magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na corrupt ang St. Timothy or St. Gerard. Sinasabi ko in general na pag merong mga construction projects sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Alam ng lahat yan. At kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number 1 sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung impluensya mo sa mga politiko. Pag grabe yung impluensya mo sa politiko, ang daming saludo sa'yo, ang daming mong kaalyado. So ngayon, na sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Tibuloy, at sa mga nagpapail ng mga COC, nasalisahan nyo kami na for more than 1 year, tinatrabaho nyo na pala yung mga balota, yung mga makina, para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi naman kayo IT systems company? Wow, grabe, natouch ako dun sa banat na yun itong concern sa sambayan ng Pilipino. Concern ho siya sa sambayan ng Pilipino. Ibang klase ho talaga itong si Sian Gasa. Hindi ho kinaya yung yung kanyang emosyon dito sa video na to. Talagang mahal na mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Concerned siya sa 2025 midterm election. Bakit? Bakit? At bakit in-award sa inyo ng Miro Systems?
Ano ang connection sa Miro Systems? Bakit sila ang loan bidder ng ating bansa? Walang iba. Naku, kontante ako, meron na nag-iingay dito. Ano nga kasi yung, ano nga, meron na tayong narinig na punto dito eh. Sa tingin natin, dalawang bagay lang yan. Nakikita ng administrasyon na to na matatalo ang kanilang mga kandidato dahil mahina sila. Ramdam nila na kahit na yung iba dyan, veterano ng mga politiko. Kumbaga, nakita ng ating mga kababayan na palpak tong administrasyon na to. Pangalawang dahilan dyan sa pag-iingay ni Sian Gasa na yan. Ibig sabihin, magiging malinis ho talaga ang susunod na eleksyon at hindi makakapandaya yung mga politiko na gustong mandaya sa 2025 midterm election. Dalawang bagay lang ho yan. Pero yung dayaan na ang magiging motibasyon dahil itong kontraktor na to, kontraktor ng Duterte administration, malabo ho yun. Ano ho yung, kumbaga, hindi ho ano yun, hindi ka paniwala yun. No, ako, kontraktor, alam ko na ang administrasyon galit na galit sa mga Duterte. Ngayon ako, susubukan kong mandaya na kung saan itong si George Garcia, alam naman ho natin kung kanino direktang nagre-report yan, di ba? Kung sino talaga ang pinagtanggol niyan sa mga nakalipas na panahon. Nakita naman ho natin at yung mga polisiya ngayon nila dyan sa Comelec kung kanino nakapabor. Diba? Sa tingin nyo ho ba pahihintulutan nitong si George Garcia na magkaroon ng ganyang klaseng dayaan na kesyo itong mga kontraktor na to nakuha na impormasyon? Imposible ho yan. Malabong mangyari. Dalawang bagay lang yan. Sobrang linis ng susunod na eleksyon. Itong mga tambaluslos at mga bangag sa Malacanang natatakot na hindi nila kayang manipulahin ang papalapit na 2025 election. Ibang nagbid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, namamalat ka, sir. Nagbibinata ka na siguro. nung nag-run sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come hindi ko mapagtagpay? Hindi may paliwanag na kadahilanan eh. There's something wrong. You know, wala akong pakialam kung tumatakbo si Sara Diskaya for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Uy, di nga. Wala. Kanina ka pa nahubaran. Tandaan niyo mga kababayan, ang mga isda nahuhuli sa bibig. At itong si Sian Gasa, noong nabanggit na ho, itong si Mayor Vico Soto, wala tayong pakialam. Kasi ayaw natin makialam sa local politics. Ayaw natin makialam dyan. Pagka local politics, hindi tayo nakikialam. As much as possible, Pero kung kalaban, mga nag-aastang national na personality dyan sa House of Representatives, medyo sumasawsaw tayo ng konti. Pero pagka ayaw natin pakialaman yung local politics. Sa totoo lang, mas delikado yung local kaysa national. Mas delikado. Paki ko dyan. Wala rin akong paki kay Mayor Vico. Paki kung matalo ka. Siyempre, nung abang paki mo, wala ka naman sa Pilipinas eh. Importante lang naman sa'yo yung paldo eh. Di ba? What's my concern is Comelec, President Marcos. Well, I know for a fact na ang Malacanang ay, technically speaking, walang power over Comelec. Because Comelec Kung mandaya Duterte, kung mandaya kontraktor ni Duterte, dahil sa mga Duterte, nagkakas ng ganung klaseng kaisipan. Pero pagdating sa Malacanang, sila may control sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Well, walang control ang Malacanang. Oh my goodness, Ian. Come on. Wag ganyan. is an independent body na nilukluk ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? Yun na yun. Yun. Anong impluensya at mga kaalyado? Ito pa ulit-ulit ako siya na.
Sa totoo lang, nayayamot na ako sa ano mo, sa boses mo eh. Simple lang naman 'yan. Yung mga kaalyado, yung mga in-appoint nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, majority ho sa mga 'yan, eh, tinanggal na ho ng administrasyon ni Marcos Jr. na kung saan sinasabi niyo na wala silang control over COMELEC pero itong mga Duterte na binibira ngayon diyan sa House of Representatives, sila pa ang, binabanatan mo na kesyo kung sakaling magkaroon ng bulilyaso, magkaroon ng dayaan, eh, malamang sa malamang naimpluwensyahan ng mga Duterte 'yan. Gano'n ho kasi yung ano, eh, hindi mo direktang sinasabi pero gano'n ang bagsak sa mga makakarinig nitong video mo na 'to. Anyway, eh, sino ba naman nakikinig diyan kay ano, kay Sian Gasa, eh, malamang sa malamang yung mga ano lang, yung mga hindi babad sa pulitika tapos pagka narinig nila, eh, maggagaling-galingan sila. Eh, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Wala ho tayong ganang, bigyan ng reaksyon itong video na 'to ni Sian Gasa. Kasi kung okay lang ho sana kung yaang mga banat niya na 'yan, eh, talagang linatagan ho tayo ng talagang, mga ano, eh, mga ebidensya, eh. Kaso puro laway lang ho niya. Eh, ikaw trabaho mo 'yan, anong panghahawakan namin na hindi mo kami gino-good time, Sian Gasa. Hindi mo malabas yung mga dokumento kasi nandun yung mga instruction kung ano sasabihin mo. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.